morning, Kaligit Daraykans! Welcome back dito sa aking YouTube channel. And dito na naman po ako, si Gandara, ang Kaligit Daraykans ninyo na maghahatid ng latest update and fresh happenings about TVJ and the Legit Daraykans. But before that, nais ko po muna kayong batiin ng Merry Christmas and a Happy New Year, ka-OG. So, ano pong balak natin dyan? Kamusta po kayo? And kasama niyo po ba ang inyong buong pamilya? Anyway, ito nga simulan po natin ang atin pong balitaan para sa umagang ito. Tunahin po nating pag-usapan ng patungkol sa naging Christmas party ng Soto family. Napakasaya ka-OG, lalo na ako napanood po ninyo ang mga pag-games nila, no, laging panalo itong si Bossing. Kahit dun sa palaro ni Mayor Jose Manalo, panalo si Bossing, and sa iba pang game. Grabe nga naman talaga si Bossing, panalo na sa puso ng marami. Panalo pa hanggang sa palaro, and for sure niyan, hanggang sa titulong Itbulaga, panalo ang Tito, Vic, and Joey. Anyway guys, pag-usapan naman po natin ang naging aberya ka-OG sa Itbulaga Original guys. So medyo may delay na naman kasi sa audio ka-OG. So, sana maayos nga po ito sa 2024 Kaligit Daraykans. Although, hindi naman talaga yaan maiiwasan. Pero, ayun nga, kahit po ilang second kasi ng delay, ay talaga naman pong nakakasira ka-OG ng punchline. Totoo yan. And sabi nga dito, sana sa 2024 maayos na talaga ng Itbulaga yung pagbato ng audio nila. Gaya ng Juan for All Days. Nasisira yung punchline dahil sa 3-second audio delay ng studio at barangay Hashtag Itbulaga, Itbulaga TV5, TVJ on TV5, Hashtag Legit Daraykans, It TV5 and official TVJ, TV5 Manila. Diba ka-OG? Totoo naman po kasi, pero ayun nga, kahit ganoon, nawa ay hindi po kayo magsawa na suportahan ng TVJ kasi minsan talaga hindi po may iwasan ng mga technical problems. And for sure naman, hindi rin yan gusto ng TVJ Productions and ginagawa na po nila yan ng paraan. Grabe, ang dami talagang kailangan pa, no, ka-OG? Although masaya naman po tayo. Pero ayun nga, ang dami rin kasing demand ng mga tao na syempre yung iba pagbibigyan ka-OG dahil for improvement naman at magandang suggestions. Like studio ka-OG, no? So, kung tutuusin talagang sa nagsisimula ka-OG kasi parang back to zero ulit ang TVJ, napaka-importante talaga ng suporta po nating lahat para sa pagdami ng advertisers, commercials, di ba ka-OG? Napakalaking tulong kasi yon para sa demand natin. So, kung marami tayong demand, di bongga din dapat ang atin pong pagsuporta sa TVJ. Ganun lang kasi yon ka-OG, hindi lang yung take ng take, give din ng give pag may time, di ba? Hindi dapat demand lang ng demand, Kaligit Daraykans. So, kung hindi po talaga tayo magtutulungan, ay hindi rin po natin makukuha yung success na talagang gusto rin po talaga natin, ka-OG. So, yun lang yung magiging message ko na sana, magtulungan po tayo. Patuloy po nating suportahan ang TVJ and Legit Daraykans. Samantala, let's move on and pag-usapan naman ang patungkol dito sa closing credits ng original Itbulaga ng TVJ kay. So, nakakatuwa na mabasa itong Joey De Leon, Itbulaga trademark, di ba? And then, ito pong mga nakalagay sa baba like Itbulaga team song, team music, Vic Soto, lyrics, Joey De Leon again, and the music arrangement by Homer Flores. So, yan po yung musical arranger po pala nila. Nakakatuwa na nababasa po natin ito on screen. Sabi nga dito ng eto ang true na Facebook page. Look, closing credits highlighting Joey De Leon as the rightful owner of the trademark and together with Bossing and Homer Flores as the original composer and the musical arranger of the theme song of Itbulaga. Patunay na TVJ ang may-ari ng title ng Itbulaga.
Kaya sa mga ibang vloggers dyan sa kabila, sorry na lamang kayo. Wala Itbulaga is TVJ. Sa TVJ talaga to. So, totoo naman yan guys. And kita nyo na kahit siya po ay fan page lang, ay kumalap po ito ng libong reaction, no? Kasi totoo naman ka-OG na si Joey De Leon ang nakaisip ng titulong Itbulaga. And hindi po magbabago yon. Bali-balik ta rin man ang mundo, TVJ is Itbulaga, lalo na kung taong bayan ang iyong tatanungin. And then sana sa sunod, ultimo batas kapag tatanungin ng batas sa TVJ is Itbulaga hanggang sa Korte Suprema, Collegiate Tribunals, kasi yan yung pinaka-final na inaabangan po nating lahat. Medyo matagal-tagal pa man po ang laban, pero tayo po ay puno ng pag-asa. Of course, tuloy din po ang ating dalangin na katigan po ng batas ang TVJ. So, nakakatuwa lang na naka-flash na po ito sa screen, isinisigaw sa buong mundo na TVJ is Itbulaga. So, meaning nito ay talaga si Joey De Leon napakakampante na panalo po siya. Lalo pat sabi nga diba sa IPO, yung report na atin pong nabalitaan ka-OG na gumawa ng ingay sa social media ay naipanalo ni Joey De Leon at napatunayan niya ang titulong Itbulaga ay kanya dahil sila, ang Tito Vic and Joey, ang nakapagpatunay at nakapagsagot kung papaano nabuo ang titulong Itbulaga. Samantalang ang Tape Inc. ay lumalabas na pinili lamang nila yung create ni Joey De Leon. So, yun po yun. And si Henyo Master, kita naman natin sa mga t-shirts niya na he is the creator. And then sa kanya pong mga sinasabi sa live, di ba, ka-OG, sa Itbulaga, is that wala na, tapos na ang laban, may nanalo na, di ba? So, ganun siya kakampante na panalo siya ka-OG dito sa trademark na Itbulaga. Na kasi siya naman talaga ang tunay na creator nito. And eto nga isang good news na sila ay naka-flash na talaga sa screen ang credit ka-OG na Joey De Leon, Itbulaga trademark na pinapaalam sa buong mundo. Samantala, sabi naman dito ni Sir Arnold Manazano, magandang umaga. Totoo naman na si Joey De Leon ang nakaimbento ng pangalan na ito dahil itong si Chess Espiritu na staff ni Tito Soto. Ako naman na noong 1979 newsboy ako noon sa Espansa at Forbes sa Sampaloc, Manila noong 11 or 10 years old ako noon. Nagpakilala sa akin noon si Jesus Espiritu ang pangalan niya. Bumili siya sa akin ng Manila Bulletin noon. May balita at People's Journal noon na sabi niya sa akin na may papalabas sa Channel 9 na ilalabay na sa student canteen noon. Ako noon payat pa pero maliksi ang katawan ko. Mga first week ng July, yun, 1979, alam ko araw ng linggo yon, kaya ilalaban ko ito ng pustahan kahit walang bayad, basta sa totoo lang. So, grabe nga naman yung inyong revelation niyan. So, nyo pala na nakausap itong si Jesus Espiritu. So, meaning talagang ka-OG na maraming tao ang talagang nagpapatunay na TVJ is Itbulaga at saksi sa pagsisimula ng Itbulaga. Samantala, sabi naman dito ni Elsie Gama, so January 1, bongga ang TVJ Itbulaga. Sigurado marami tayong nag-aabang sa araw na iyan. 2024 will be the best for Itbulaga at sa ganoon din tayo mga fans. That's as well. So yes, no, inaasahan natin yan sa 2024. Pwera masupla ng kabila, ka-OG. Alam nyo naman kung gaano katindi ang kapit na mga yan sa titulong Itbulaga, kasi ito lang naman talaga nagpapalakas po sa kanila, hindi yung kanila pong host. Kaya todo ang kapit po nila, no? So sana nga ka-OG ay tuloy-tuloy at maganda ang pasok ng taon sa atin po lahat. And about sa mga pasabog, for sure naman ang TVJ ay talagang naghahanda ka-OG for formal
celebration for Eat Bulaga. Samantala, sabi naman ni Sir Lipspur Fernandez dito, itong IPO daming palpak. Bakit nung nag-extend ang tape, approve agad at tapos agad ang certificate? Ngayon kay Joey, ang tagal i-release, certificate, 3 months pa, palpak ang IPO na ito. So, inaalala ko nga ka-legitary sa mga panahong ang IPO ay inaprobahan ng renewal ng Tape Inc. ka-OG. May celebration ang Tape Inc. na kung saan 10 years. 10 years pa nilang magagamit ang titulo dahil ito'y naaprobahan ang renewal. Mayroon din po silang agad-agad ipinakita na certificate ka-OG bilang patunay na extended sila for 10 years yung renewal nila na aprubahan. Pero yun nga, bakit pagdating daw kay Joey De Leon, ano daw kaya ang meron? Bakit 1 to 3 months pa bago ibigay ang approval certificate nito? So yan yung bagay na hindi natin kayang sagutin kasi pati tayo napapatanong rin and IPO lamang ang tanging makakapagbigay linaw sa issue pong ito. Samantala, sabi naman dito ni Edwin Reyes, magandarang umaga. Baka mura ang bayad sa tape kaya afford ng advertisers na magpaulit-ulit kumbaga pakiyawan. Grabe nga naman yun. So about sa advertiser, maybe mababa lamang din talaga ang presyuhan ka-OG. Papayag na ang Tape Inc. sa mababang halaga basta ang importante ay may pumasok sa kanilang advertisers. So, siguro nasa isip nila, kung sakasakaling totoo ang ating theory, is that pag lumakas ang tape, ay saka na sila magtataas ng presyo, ka-OG. Usually, ganyan naman po talaga, ka-OG, pag nagsisimula. So, anong palagay nyo? Malamang kaya sa malamang o tamang hula lang na naman, ka-OG? Anyway, yan lang po muna ang update natin sa umagang ito. Don't forget to click the subscribe button and notification bell for more updates.